Eh mga tonggak palang ulo na itong mga nasa agency ninyo eh. Mabuti siguro din pinagsasapatusan ulo eh. Bakit kayo kinakaladkad? Sila ang dapat kakalampag. Yes, yun sana ang gusto namin mangyari. Dapat sila ang kakalampagin nyo. Bakit kayo ginagawang sangkalan nitong agency ninyo para makasingil? This is too much exploitation. This is too much excessiveness. Yung kalamang pinipaper mo sa inyo, may nakita kami, hindi tama, illegal yun. Hindi kayo pwede maging hostage at hindi rin kayo pwedeng gawin ng parang mampampain na parang ang dating kayo mismo ang kakalampag. Hindi po pwede kasi ang inyong pananagutan doon sa agency ninyo. Bagamat diretso kayo doon sa soft drinks company, pero sa ilalim kayo ng serbisyo ng agency ninyo. So na yun, kung hindi sila binabayaran ng agency, either may katangahan sila or either may kapalpakan sila kung kaya yung problema na itong malaking company ng soft drinks at ang agency ninyo, sila yon. Bakit kayo kinakaladkad? Bakit kayo ginagawang sangkalan nitong agency ninyo para makasingil? Dapat silang kakalampagin nyo. Yes. Dahil wala kayong, kumbaga, ang Pepsi, kliyente nila. Yes po. Kayo, amo nyo yung agency. Wala po kinalaman doon yung ating mga employee. Hindi po silang Tama. dapat kakalampag doon sa hinahabol po natin. Unang-una po, ang may responsibility po dyan ay ang ating po agency mismo. Kasi sila yung employer po natin. Mga tonggak palang ulo na itong mga nasa agency ninyo eh. Mabuti siguro din pinagsasapatusan ulo eh. Pinapiperma po kami ng waiver ng floating status at saka disengagement letter. Gaano nakatagal sir yung inyong pag-aantay? Nag-last po kami ng October 28 po. 3 months na po kami pag-aantayin tapos wala daw silang may babayad sa amin sa ngayon kasi daw malaki daw po ang utang ni Pepsi. Hindi din daw kayo pinapayagan na maghanap ng ibang trabaho para pansamantalasanan ng pangbayad ng inyong mga kailangan na obligasyon? Pinapayagan po kami pero ano lang po, sideline lang po. Yung Hindi po pwedeng kami full-time. hindi po kami pwede pumirma ng kontrata. Maaari daw po kaming parang voluntary resignation. Once na nakaperma daw po kami sa ibang Okay. agency na papasukin Okay. namin. Sa 90 days na yan, wala kayong matatanggap na sahod na naman. Wala po. Ang ginigit daw po talaga nila sa amin, malaki daw po talaga ang utang ni Pepsi sa kanila. Hindi kayo pwedeng umakyat sa itaas kung sino man yung kliyente ninyo. Base po doon sa ating Department Order 174, ito sa 2017 po natin, doon sa Section 13 kasi natin, sir, naka-specify din po doon, na if in case po mawalan po sila ng kliyente, ang ating pong empleyado ay pwede po sila mag-antay ng employment within 3 months to resign or transfer to other employees po natin. Si employer po nila, yung agency, hanapan po sila ng panibagong kliyente. If in case naman po na hindi sila mahanapan within 3 months, magiging entitled po sila sa separation pay po natin. Swapang sigurista itong company na to. Mas labis naman siguro sir dito sa pagdating panggagamit. Pag-aantayin mo na 90 days, pwede ka maghanap muna ng pansamantala ng trabaho, para sideline lang, para mabuhay sila. Wala naman silang binibigay ng trabaho, and yet gusto nilang manatili kayo dahil sila ngayon ang gagawing army na kakalampag sa malaking soft drinks company. Nakikita niyo sir ang ginagawa rito? This is too much exploitation, this is too much excessiveness na parang ginagamit sila rito, inaabuso, and then they're also being neglected. Lahat po yan, sir. May deceitful act ang ginagawa rito yung company na to. Ano pong intervention na magagawa niyo po? Makialam na. Po sir dyan, ito po namin yung reachability po nung nangyayari po natin kung paano po nawala ng contract sa agency doon sa kliyente natin and kung dumaan ba sila sa due process na DO 174 natin po na binagit ko kanina. Unang-una dapat mayroon silang paid up capital na 5 million. So kung wala sila ng kliyente, meron pa rin sila kumbaga po capital ay pangsasalo sa mga empleyado natin, hindi po sila kakalampag po sa employer. Yes. So ngayon po, ipapatawag po natin yung employer po natin, si Network Plus Merchandising, para po sa client conference and ayun dun po sa kung may violation po about the sa nangyari po sa ating mga merchandise po natin. Sir, kami po hinihikayat na po namin kayo na manghimasok na. Kawawa naman po sila. 100 mahigit po ito. Pumunta po sa tanggapan ng bitag sa ilalim po ng aming help desk ipabitag mo. Dami po yan. And then bihira po kami makikita ng ganyang karami na pumupunta na para sila po kinoconsider namin na parang kuminsan nakakaawa po. Timeline po. Gaano kabilis po natin sila matulungan? 90 days po nagugutom din, may mga pamilya po ito. Ano magagawa po natin, sir?
Yes, sir. Actually po, diniscuss ko din po ang sitwasyon nila sa aming EXO namin. And we will also offer them po yung other programs po ng DOLE, na yung po sa ating temporary employment as well as yung po ang ating livelihood program po natin. Tapos sinabihan natin, huwag kang magtatrabaho sapagkat kailangan kita pagdating ng araw, ay kailangan pong bayaran pa rin nila sapagkat ginagamit nila yung oras nito pong mga manggagawa na hindi nila binibigyan ng trabaho pero pinag-aantay at hindi sila pinagbibitiw sa kanilang kasalukuyang gawain. Presidential Decree 442 as amendment, yung pong Labor Code of the Philippines, may maliwanag po itong ganitong klase ng sitwasyon, po paggamit pa rin sa mga manggagawa, pagpapatrabaho pa rin sa kanila, bagamat walang ibinibigay, at dahil ginagamit nila oras ng mga manggagawa, kailangan po magkaroon sila ng kaukulang kompensasyon dahil yung panahon hindi sila pinagtatrabaho, hindi pinapahanap ng iba, pa-sideline lang, effectively, inalis po nila yung kakayahang maghanap buhay ng mga tao. Dapat meron po silang paid up capital na hindi bababa ng 5 million. Upon registration po nila, sinacheck po natin kung may paid up capital. So we will check until dito. Meron po, i-review natin yung kanilang records po dito sa ating pong registration po natin. Yung ba sir, pag ganyan, nasi-seize nyo yung capital na yung capital muna na huwag mo nang gamitin kasi baka medyo galawin at medyo i-withdraw, special pag ganito to protect themselves kasi kung minsan may mga siguristang ganyan mga kumpanya to the at expense of ng mga laborer nila, wini-withdraw nila sir by kung hindi po natin magawa ng paraan na maaga, baka pagdating po na hinanapan nyo sila or do meron sila tapos wini-withdraw nila, nagagamit nila, pwede pa po yan sir pagdating sa labor? Actually po, hindi po dapat yun kasi po ang ating pong registration po natin every 2 years po na-expire dyan and every 2 years din po nasasubmit po sila ng financial statement po sa atin. Okay. And as well as yung pong GIS po nila. Well, maganda po yung sinasabi ng ating kinatawa ng Department of Labor and Employment, Ben Tulfo. Ang pakiusap lamang po natin, kasi pag pinag-uusapan po natin ng paid up capital, we actually po parang 25% of the 25%. Ang ibig ko po sabihin, halimbawa ang kanilang authorized capital stock, yung pong pinahintulutan na maging capital structure nila, 5 milyon. Hindi naman po yung 5 milyon ang babayaran nito pong mga nasa kumpanya, kundi 25% only of the 5 million, and then of that 25%, kinong rental po, mga kababayan, 25% lang po ulit ang dapat nilang i-deposito sa bangko para magmukhang may operating capital po sila. So, magiging mahabang proseso po yan doon po sa ating labor representative. Kailangan po merong operating money o baka may bond. Yung po tinatawag nating bond. So, in case of emergencies like this, hindi po mabibitin yung mga manggagawa na hindi pa sasahurin pero hindi pinabibigyan ng ibang trabaho. Upon the review of the Business Permits and Licensing Department, we confirmed that the Network Plus Merchandising and Promo Services Corporation is a newly registered business within the city of Mandaluyong based on our records. Okay. So, sir, ano po magagawa ng ating BPLD? We do understand it's a labor concern, pero maganda naman din syempre na meron tayong tinatawag na business ethics and pag-practice ng tinatawag natin na maayos na negosyo. So, syempre, I think this should still be brought up to the concern ng BPLD na magkaroon ba ng usapan or anything regarding this na joint inspection ba with DOLE? Possible ba yan, sir? Yes, sir. Yes, sir, Carl. You're correct. In response to the concerns raised by the BTAG program, the BPLD has reviewed the matter and verified the business records. The issue has already been endorsed for appropriate action. And because of that, earlier this morning, the business permits conducted an inspection at the premises of the alleged manpower LLC. And the inspection aimed to verify the company's compliance. Okay. With business regulations is a privilege, and if any violations is committed, it is subject for revocation. And with regard to your question of the actions of the BPLO is also fully willing to coordinate with all concerned agencies, including your program, BTAG, and the Department of Labor and Employment, in the conduct of the investigation to ensure that proper procedures are followed and that the rights of the affected workers are protected. May kapangyarihan itong local government unit. Meron po silang police power
kung paano may police power ang buong bansang Pilipinas, yung mga namumuno sa pambansang pamahalaan, delegated po yan eh. There is also a corresponding police power to these local government units that they can use, pwede nilang gamitin para pulungin yung mga nagnenegosyo sa kanilang lugar at bigyan sila ng direktiba, ganapin yung kanilang tungkulin, hindi na lamang sa kanilang mga customers, kundi pati sa kanilang mga manggagawa, Cartulfo. Okay. Maganda yung sinasabi niya, attorney, kasi natututong si Juan de la Cruz, lahat ng tao nakikinig po sa atin. Informational, educational, layunin po natin na magbigay po ng kaalaman na ngayon alam na nila, hindi na po pwede luloko-loko. Sisikip ng mundong ginagalawa nito mapagsamantala ang mga pang-abuso. We're not accusing anybody. Warning na lang po ito nagagawa po ng help desk sa ipabitag mo. Engineer, makikipagtulungan ang aming programa also with DOLE and also with BPLD para naman mo-bring up yung concern nitong mga tao, kawawang mga empleyado dito sa mismong kumpanya that they have an obligation. Yes, sir. We will make necessary and appropriate action for that, sir. And Sige. papatawag din po natin yung ating pong management ng network branch. Besides po yung mga nangyari din po sa ating pumamansyon dito. Ngayon po, pinipilit po nila kaming magperma po doon sa... Huwag kayong paper na. Tapos po, ang kontrata po kasi ng namin na kliyente hanggang February pa po. Hindi, ganito Tapos na lang. pinat lang po nila ng Hindi. October. Punta muna tayo sa dito. Kaya ang sinasabi nila, hindi sila ang batas. Sumunod sila sa batas. May kaukulang batas tayo pagdating sa labor. Kung ano yung batas natin sa labor, yung susundin natin. Huwag silang gumawa ng sarili ng batas. Yung kailangan pinapiper mo sa inyo, may nakita kami, hindi tama, illegal yun. Ito ang pinalakas at pinalawak na ipabitag mo, Help Desk.